salita ng Diyos, walang ibang nagbibigay sa atin, kundi ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Sapagkat alam ng Diyos na tayo bilang kanyang mga anak, bilang mga mananampalataya, wala po tayong ibang kailangan sa buhay natin, kundi maunawaan at tanggapin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? Dahil ang isang tao, mga kapatid, na hindi kumakain ng salita ng Diyos, maaring buhay ang kanyang pisikal, pero ang kanyang kaluluwa po, bagsak at mahina. O pwede natin sabihin, spiritually dead. Bakit po? Sapagkat ang kailangan po ng isang tao sa ating pisikal, una, kailangan natin ng pagkain. Ito yung mga physical food na atin pong kinakain. Kailangan po natin yan para magkaroon ng lakas ang ating pisikal na katawan. Dahil kung hindi tayo kakain, mga kapatid, di ba? Yung isang buong araw na hindi tayo kumain, manghihina po tayo ng gusto. Mahihirapan po tayo. Mahihirapan po tayong gawin ang mga bagay na mabibigat. Mahirapan po tayong gawin ang mga bagay sa buong maghapon kung hindi po tayo kakain. So, ganun din po ang ating spiritual o ang ating kaluluwa. Nangangailangan po tayo ng pagkain sa ating kaluluwa. At ano po ang pagkain ng ating kaluluwa? Sabi ng Bible, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Speaking o gustong ipaunawa sa atin ang salita ng Diyos, na hindi lamang ang tao, hindi lamang nabubuhay para sa physical. Tama po ba? Kasi sabi, hindi lamang sa tinapay nagre-represent po to, yung tinapay na yan, ang nire-represent po nun, ay ang mga pangangailangan po natin physically. Sabi ko, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kundi saan daw? Kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin po ng salita ng Diyos, hindi lamang tayo puro physical dito sa mundo. Meron tayong pangangailangan spiritual. At yun ang higit sa lahat. Ang pangangailangan spiritual. Dahil ang physical po natin, lilipas at lilipas dito sa mundo yan. Yan ang katotohanan. Pero ang ating spiritual, mga kapatid, once na ito po ay nagkaroon ng tunay at ganap na relasyon sa Diyos, makakaasa po tayo na ang ating spiritual ay mananatiling buhay sa presensya ng Diyos. Tama? Hindi po natin mararanasan ang kamatayang spiritual o yung tinatawag na eternal separation. Di ba? Pag sinabi kasing kamatayan sa Bible, hindi lamang pumapatungkol sa spiritual yan. Di ba kasi ito po ang magandang dapat nating makita. Mabuksan po ang ating mga pangunawa ng isipan sa lalim ng salita ng Diyos. Pag sinabi kong death o kamatayan, ang ibig sabihin po niyan ay separation. Tama? Tingnan niyo po. Ang isang tao pag namatay, magkakaroon ng separation. Magse-separate o maghihiwalay ang kanyang physical at ang kanyang kaluluwa. Di ba? Ayon sa pag-aaral po yan, nakikita rin po natin, di ba? Kahit nga sa mga pinapanood lang natin, even hindi po natin yun ang ganap na nakikita talagang pangyayari. Kapag ang isang tao, physically dead, namatay na, yung kanyang katawan ay iiwan ng kanyang kaluluwa. Tama? May paghihiwalay. So, ganun po, pag sinabing spiritually dead naman, we are separated to God. Pastor, paano yun? Spiritually dead, ganito ang dapat natin makita. Tayo po ay hiwalay sa Diyos na kung saan ang Diyos na ito ang siyang nagbibigay ng buhay. Diba? Tingnan nyo, pag hiwalay tayo sa Diyos, pag naghiwalay tayo doon sa nagbibigay ng buhay, may tatanggapin kaya tayong buhay? Wala. Kaya napakahalaga po na tayo ay laging konektado sa Diyos dahil siya po ang pinagmumula ng buhay. At mismo ang Diyos ang buhay. Siya lang po ang may kakayahang magbigay ng buhay. Amen. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama namin banal. Muli po, Panginoon, sa umagang ito, kinikilala namin ang iyong kadakilaan sa aming kalagitnaan. Kung kaya, O Diyos, nagagawa po namin na ikaw ay papurihan at pasalamatan. Sapagkat hayag po sa aming mga paningin, mga espiritual na paningin, Panginoon, ang lahat ng kabutihan na patuloy mo pong iginagawa at ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na kung kaya po, O Diyos, mayroon kaming buhay at kalakasan ngayon, sapagkat alam po namin, Panginoon, na ikaw ang pinagmulan nito, Panginoon, na kung hindi dahil sa kapahintutan mo, Panginoon, hindi po kami tatanggap nito.
Kaya Lord, salamat dahil patuloy pinapahintulutan mo kami na tumanggap ng buhay at kalakasan upang lagi ka po naming mapapurihan at sambahin, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, dahil tunay na hindi ka nagpapabaya, Panginoon. Lagi mong inaabot ang mga tao na malayo sa iyo. Lagi mong nililingan, Panginoon, ang mga tao na nais mong makaranas ng pagmamahal mo, Panginoon. Na kung saan po, O Diyos, ang iglesia nito ay patuloy mong ginagamit upang patuloy na umabot sa mga tao, Panginoon, na nais mong maranasan ng iyong dakilang pagmamahal. Kung kaya, Panginoon, salamat po dahil sa umaga po ito, naniniwala kami, Panginoon, na kasama namin ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan upang maging tagapanguna po namin sa gawain ito, Panginoon. Lord, buksan mo po lagi ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. Hayaan mo po na lagi kaming tamaan ng iyong liwanag, Panginoon Jesucristo, upang makita po namin, Panginoon, ang lahat ng magagandang bagay na inihanda mo para sa aming Panginoon. At kung saan po, O Diyos, mabuksan ang aming pangunawa sa mensahe na ibibigay mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Wala pong ibang maitaas at maparangalan, Panginoon, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Wala pong ibang magbibigay ng mensahe sa umagang ito, Lord. Gamitin mo lamang pong instrumento ang aking bibig upang daluyan ang pagpapalang mensahe na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Bubuhos ang karunungan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan sa umagang ito, Panginoon. Kung kaya, tatanggapin po namin ng may pangunawa at kagalakan ang mensahe mo sa umagang ito. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. 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 So, tingnan niyo po, no? Ito yung tinatawag. Pag sinabing death, ito yung pagkahiwalay or separation. Ang ibig sabihin po niyan, separation. Pagkakaroon ng hiwalayan. Di ba? Ang tao, kapag ka namatay, maghihiwalay ang kanyang physical. Di ba? Nakasulat po yan, mga kapatid. Nakasulat po yan sa aklat ng Gawaang Ecclesiastes, chapter 12, sa verse 7, sabi doon, ang kanyang katawan, ang tao kapag namatay, tingnan niyo po, basahin po natin. Mga ngaral, chapter 12. Ito po ay fresh revelation ng Diyos sa umagang ito. Chapter 12, verse 7. Mas maganda basahin ko po siya simula sa verse 1 para makita po natin ang kabuuan o ang konteksto. Sabi dito sa verse 1, chapter 12, Amen. Basahin ko po siya. Sabi po sa verse 1, babasahin ko. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahon hindi mo na madama ang tamis ng buhay. Verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap. Verse 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Verse 4, alalahanin mo siya bago ka mawalan ng pandinig na halos di mo na marinig ang ingay ng hiningan, ang huni ng mga ipon at mga himig ng awitin. Verse 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Verse 6, darating ang araw na malalago ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at magdudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timbang, at ito'y babagsak at masisira. Ito sa verse 7, sabi po dito, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. Iyon na yung physical death.
na tinatawag. Alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa dahil ito ang katotohanan. Kapag ang isang tao binawian ng buhay, ang kanyang katawang lupa o ang ating katawang lupa, meron talaga yung tinatawag na huling hantungan. Di ba? Alam din po natin yan, narinig, madalas po natin naririnig yan. Ihahatid na siya sa kanyang huling hantungan. Pero ang huling hantungan ba talaga ng tao ay yun? Yes, ang ating pisikal na katawan ay dadalhin doon sa huling hantungan natin, na kung saan doon hahayaang mabulok ang ating pisikal na katawan at babalik ito sa lupa, sa alabok, na kung saan ito ang pinagmulan po ng tao. Diba? Nung nilikha po ng Diyos ang tao, now, tingnan niyo po, sabi sa verse 7 dito, diretso po natin. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang iyong katawang lupa at ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Yung tinatawag na separation. Ang ating espiritu naman po, kung yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos nung tayo ay kanyang hiningahan, ito po ay babalik sa Diyos. Diba? Kaya magkakaroon ng separation sa ating physical na katawan kapag tayo ay nakaranas ng physical death. Sa spiritual death naman, ito yung tinatawag na separation unto God. Kung kaya kinakailangan na tayo po ay ma-born again o ma-born in spirit upang manumbalik ang ating relasyon sa Diyos. Kasi ang isang tao, pag hindi niya po naranasan ang tinatawag na born in spirit or born again na tinatawag ng Bible, hindi po mababalik ang kanyang relasyon sa Diyos. Kasi sabi ni Pablo noon kayo yung mga kakal, hindi po matay physically at tinutukoy ni Pablo doon. Ang tinutukoy niya po doon ay patay tayo spiritually sapagkat hiwalay tayo sa Diyos. Patay ang ating mga espiritu sapagkat hindi pa natin nakikita o nararanasan sa buhay natin ang pagliligtas ni Kristo. Bagamat iyan po ay pinahayag na sa atin. So mararanasan ng isang tao ang pagliligtas ni Kristo once na ito po ay kanyang tinanggap sa kanyang buhay at ito ay pinaniwalaan niya ng buong puso. Amen? So napakahalaga po niya. Parang ganito lang po yan, mga kapatid. Ang kaligtasan ay katulad ng isang regalo. Ang isang regalo po, ma-appreciate o ma-enjoy na pinagbigyan niya kapag ito po ay ating tinanggap at pinuksan po natin. At yung regalo na yun ay ating ginamit. Diba? Halimbawa po, yung niregalo niyo po sa akin na KD15, na-enjoy ko siya ngayon kasi naisusuot ko siya. Diba? Pero ang regalo po, ganito. Kung ito po ay ibinigay sa atin, pero hindi po natin binubuksan at hindi po natin ginagamit. Ayaw natin ito, paniwala, ayaw natin, hindi natin mag-i-enjoy dito sa regalo na ito. Hindi po natin ma-i-enjoy ang regalo na ito. Parang kaligtasan. Kapag hindi po natin pinaniwalaan, tinanggap sa buhay natin, hindi natin ma-i-enjoy ang pagliligtas ng Kristo sa atin. So, ganyan po yung kaligtasan. Di ba? Parang po siyang isang regalo. Ibinibigay ng Diyos sa atin, pero maraming tao ayaw tanggapin. Ayaw paniwalaan yung regalo na yun, kaya hindi na-enjoy ng maraming tao. But praise God, I do believe ang bawat isang naririto ngayon na i-enjoy yung kaligtasan na galing kay Kristo. Sapagkat pinaniwalaan, tinanggap natin ang buong buo sa ating mga puso, na kung saan na-i-enjoy natin ngayon, na kahit ang daming problema ng buhay, Lord, na-i-enjoy ko pa rin yung kaligtasan na galing sa iyo. Amen? So yan po, dyan po natin mai-enjoy yung pagliligtas ng Diyos kapag tinanggap at pinaniwalaan natin ang buong buo sa ating mga puso. Now, sino? Pastor, sino ba ang mga tumanggap ng regalo to? Sino ba yung mga tao na mai-enjoy ang kaligtasan na to? Ang mga tao na mai-enjoy ang kaligtasan ay yung mga tao na tinamaan ng liwanag ni Jesus Cristo. Tama? So, ang title po natin sa umagang ito, tayo ay may liwanag ni Kristo. Amen. Amen? Do you believe? Amen. Na ikaw sa sarili mo ay may liwanag ni Kristo. Amen. Kasi kung hindi po natin paniniwalaan yan, hindi po tayo maiiba sa mga unbeliever na hindi pa alam ang kaliwanagan o ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Pero ang sabi ko ng salita ng Diyos, tayo ay may liwanag ni Kristo. So alamin po natin, saan po nanggaling ang liwanag na yun?
Bakit tayo ngayon ay masasabi natin, nasa akin ang liwanag ni Kristo ngayon? Di ba kaya nga sabi ng Bible, sabi ni Jesus, you are the light and the salt of the world. Yung ba ay kumukontradict sa sinabi ni Jesus na I am the light of the world? Diba, sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Tapos sabi niya sa Matthew, di ba? You are the light and the salt. Yung ba ay magkukontradict? So alamin po natin mamaya. Now, balik po muna tayo sa ating topic sa Sunday School. Alam niyo po mga kapatid, ang topic po natin sa Sunday School, responsibilities of the family. Yan, topic 1 po yan. Topic series po yan, ang magandang topic po yan. Pang-pamilya po talaga. Christian family. Diba? Christian family po at tinutukoy, ang pinag-aaralan po natin, Christian family. Dahil ang mga narito po, yung mga Christian tinuturuan. So pwede naman po natin silang ituro sa mga maaring makasaluhan natin, pero kagandahan po na pag-aaralan natin siya dito sa church. So napakahanda po yan yung tungkol po sa courtship na yun. Diba? Hindi lang po pang kabataan yung mensahe na yan. Hindi lang po para sa mga kabataan na hindi. Tungkol sa mga ligawan, ang kabataan lang yan, hindi ako magiging interesado mo dyan. Mamaya na lang ako sa Word of God. Kasi pang kabataan yan, no! Hindi po yan ang katotohanan. Pantaraya po ng kaaway ng Diablo kapag ganyan ang nasa isipan natin. Dahil yung naging pag-aaral po natin kanina about sa courtship, yan po ay pumapatungkol sa lahat ng naririto. Kahit sa magulang. Diba? Sa mga kabataan, sa magulang, kahit sa mga bata. Yung mga bata, ihahanda po. Sino ang maghahanda? Yung magulang. Tayo ang gagabay sa kanila. Ang papel po natin as a parents, dito sa tinatawag na courtship na ito, ay maipaunawa sa ating mga anak ang kahalagahan nito. Di ba? Nabanggit kanina yung kahalagahan na dapat bago ang isang tao magkaroon ng yung tinatawag na sexual contact sa isang tao, kailangan may kasal talaga. Di ba? So yan ang sinasabi kasi ng Bible dahil lalabas na immorality kapag hindi kasal. Nakalagay po sa Bible. So kaya po tayo ay gustong pag-isahin ng Diyos. Yan po ang sinasabi. Now, tayo as a parents, gagamitin tayo instrumento ngayon ng Diyos para ano? Para gabayan, turuan ang ating mga anak sa kung ano ang dapat nilang lakaran. Kaya ang sabi, train up a child, sabi ni Solomon. Diba? Train up a child. Turuan nyo ang inyong mga anak. Ang pinakamalaking responsibilidad po ng isang magulang sa kanyang anak, hindi yung pakainin natin, yung pakainin, bigay at pangangailangan ng ating anak. Hindi po yan. Kundi yung maituro sa kanila, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos at ano ang tama. Yan po yun. Train up a child. Kaya malaki po ang papel o gampanin ng isang magulang doon sa pinag-aralan natin kanina. And sa youth, sa mga kabataan naman, tinuturuan kayo ngayon kung paano mag-handle ng isang relationship. Kasi papasok at papasok talaga ang kabataan sa relationship na yan. Tama? Hindi pa iiwasan eh. Meron niya ako nakita, may nagde-date sa Jollibee. So, hindi naman natin pwede sabihin, hoy, huwag ka muna makipag-boyfriend, makipag-girlfriend. Di ba? Pero ang kailangan maituro natin sa kanila, how to handle relationship. Tama? O sige, hanggang dyan lang muna, relasyon lang muna, pero kailangan may pa rin may limitation pa rin. Kasi hindi gusto ng Bible, hindi gusto ng Diyos na tayo sasagad na doon sa limitasyon at hindi na natin makukuha. Lalo pa sa tayo sa limitation. So ma-enjoy nyo lang muna yung fellowship nyo sa isa't isa as boyfriend and girlfriend kung talagang hindi maiwasan. Kasi lalabas at lalabas ang ating mga anak sa sanlibutan. Makikipag-fellowship sila sa iba't ibang tao at may makikilala sila iba na makakahulugan, makakapalagay nila ng loob. Masasabi ba natin na huwag kang maninigaw, huwag kang makikipagligawan. Kahit sabihin natin sa bahay natin, pagdating sa labas, hindi natin sila makukontrol. Ang kaya lang natin gawin o dapat lamang natin gawin, ituro sa kanila, ipaalala sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin, how to handle relationship. Di ba? Meron pa nga, may mga joke pa nga, narinig ko ang papay dati. O sige, pwede kang makipagligaw, pwede kang mag-boyfriend o girlfriend. Basta pumili ka muna yung bakla para hindi mabubuntis. May mga ganun pang payo, mga joke pa na kapag sineryoso ng kabataan, ligaw ang bata, nakakaawa. Ano ba, so mag-equal po tayo, maganda po ang pagpapayo na gagawin po natin sa ating mga anak. Kaya meron isang malaking gampanin ng magulang doon sa tinatawag na courtship kanina. Amen? So alam niyo po mga kapatid, dyan natin kailangan ng liwanag. Tama? Ang pasok pa rin dyan yung liwanag. Yung liwanag na tinanggap natin mula kay Kristo.
Di ba? Kasi ang isang tao kung wala ang kaliwanagan sa kanyang buhay, mahihirapan siyang payuhan ng kanyang anak sa kung paano siya maghahandle ng relationship o kung paano siya mamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kinakailangan po ang liwanag. Now, tignan po natin, bakit mahalaga itong liwanag na to? Tignan po natin ha, mga kapatid. Ang sabi po dito, wala po tayong slide. Tignan niyo po, babasahin ko po ang salita ng Diyos. Sabi po sa aklat ng Juan, ang kabanata po ay sa 11, ang talata po ay simula sa talatang 8 hanggang 11. John chapter 11 verse 8 to 11. Sabi dito, sumagot sila. Sabi nila, Guro, ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon Jesucristo. Yung mga alagad po ang nagsasalita na kasama ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi, Guro, kamakailan lang ay itinangka kayong batuhin ng mga Hudyo. Bakit pa kayo babalik doon? Amen? Bakit pa kayo babalik doon? Sumagot si Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon, kaya ang naglalakad sa araw ay hindi natitison, dahil maliwanag pa. Ngunit ang naglalakad sa gabi ay matitison, dahil wala sa kanya ang liwanag. Pagkatapos, sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Amen. So yung konteksto po nito, ito po ay yung may dumating na balita kay Jesus na sabi, Guro, ang kaibigan natin si Lazaro o ang kaibigan kong si Lazaro ay may malubhang karamdaman. Hindi ba kayo pupunta roon upang siya ay pagalingin? Ano sabi ni Jesus doon? Pagka binalikan po natin yung konteksto nito, sabi ni Jesus, ang karamdaman iyon ay hindi tutungo o pupunta sa pagkamatay. Diba? Pero ano po nangyari kay Lazaro? Namatay si Lazaro. Ibig sabihin ba nun sinungaling si Jesus? Hindi po. Hindi sinungaling si Jesus. Bakit sinabi ni Jesus na ang karamdaman yun hindi tutungo sa pagkamatay? Pero namatay si Lazaro. Ngayon sabi niya, ang nangyari sa kanya ay kalooban ng Diyos upang maparangalan ng Ama at maparangalan ang anak ng Diyos, Jesucristo. Bakit kaya sinabi ni Jesus na hindi tutungo sa pagkamatay pero namatay si Lazaro? At ilang araw pa bago siya pumunta doon. At ang matindi nito, nung pumunta siya doon kay Lazaro, nasa libing niya si Lazaro. At sabi nung binuksan, nung pinasok na siya, sabi lang sa kanya, nangangamoy na po at mabaho. Ilang araw nang patay si Lazaro. Pero sabi niya, ang kanyang karamdaman hindi tutungo sa pagkamatay. Nagsinungaling ba si Jesus sa kanyang mga alagad? Hindi po. Dahil tinutukoy niya Jesus doon, ako na Diyos ay pupunta sa kanya dahil ako ang magbibigay ng buhay sa kanya. Nagsasandali ako ay pumunta sa kanya, may kakayahan akong ibalik ang buhay na meron siya. At hindi yung kamatayan, pisikal lamang tinutukoy niya doon, kundi yung kamatayan na siya ay mahiwalay sa Diyos. Yun ang tinutukoy niya Jesus, hindi siya mapupunta niya sa kamatayan na yan. Dahil ako ay pupunta sa kanya upang ibangon siya. At higit sa lahat, yung aking relasyon sa kanya ay naroon upang ang kamatayang espiritual ay hindi niya maranasan. So ang kamatayang physical naranasan po ni Lazaro, pero yung kamatayang espiritual hindi. Bakit po? Dahil si Lazaro ay merong maganda at malapit na relasyon kay Jesucristo at may buong pusong pagsampalataya kay Jesucristo. Amen. So kasama po siya po ang kapatid ni Marta at ni Maria. Now, tignan niyo po ito. Ang sabi dito, nasa atin ang ilaw. Ang ilaw ni Jesucristo. Una, bakit ba kailangan ng tao ng ilaw? Do you believe kailangan natin ng ilaw? Yes. Ano ang kasing kasalungat ng liwanag? Kailangan natin ng ilaw, kailangan natin ng liwanag dahil mayroong kadiliman. And I do believe, ang bawat isang naririto ngayon ay may ilaw na tinanggap. Wala na tayo sa kadiliman. Wala na po tayo sa kadiliman. Sapagkat inalis na tayo ng ating Panginoon Jesucristo sa kadiliman. Kung kaya tayo po ngayon
ay nasa liwanag at lumalakad sa liwanag kasama ni Kristo. Tama? Now, bakit natin kailangan ng ilaw? Kasi alam niyo po, kung tayo ay mananatili sa kadiliman, maaari tayong mapahamak. O talagang nasa kapahamakan tayo. Tama? Isang magandang illustration. Halimbawa, pupunta tayo sa isang bundok. Wala tayong dalang ilawan man lang. Madilim, walang, yung mga hindi ganun kalakas ang ilaw ng buwan. Diba? May pagkakataon na gano'n na napakadilim. Tignan nyo, kung wala tayong ilawan, sa ating paglalakad, dahil madilim, paano tayo mapapahamak? Maaring habang lumalakad tayo, hindi natin mapapansin na bangin na pala nasa harapan natin dahil madilim. Hindi natin nakikita, lakad tayo ng lakad dahil wala tayong kaliwanagan, wala ang liwanag sa atin, o wala tayong dalang ilawan. Hindi natin napapansin na sa paglakad po pala natin, may nakaambang kapahamakan sa atin. Kung kaya kailangan po talaga natin ng ilaw upang kapag tayo ay lumalakad, matatanglawan ng ilaw na ito ang ating lalakaran at makikita natin kung ano ang nasa harapan natin. Di ba? So kailangan po natin ng ilaw upang hindi tayo mapahamak. Amen? Para hindi tayo mahulog sa bangin. Kailangan natin ng ilaw upang makita po natin ang ating nilalakaran. Na kung kailangan natin ng ilaw, sino ang kailangan natin? Si Jesus. Kung sinasabi natin na noon tayo ay nasa kadiliman at lumalakad tayo sa kadiliman na hindi natin alam, pwede pala tayong mapahamak o mahulog sa bangin. Ngayon, ibig sabihin ng isang tao na nasa kadiliman, ang kailangan niya ay walang iba kundi si Jesus. Dahil ang sabi dito, sa sinabi kong verse kanina, John chapter 8, verse 12, nagsalita si Jesus sa mga tao, "Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay liwanag." Di ba? Tingnan niyo po. Kailangan natin ng ilaw una para hindi tayo mapahamak, para makita natin ang ating nilalakaran. Pangalawa, kailangan natin ng ilaw para hindi tayo mataya. Tama? Tingnan nyo. Sa isang madilim na kwarto, yung walang kailaw-ilaw, paano natin makikita? Paano ka maniniwala? Halimbawa, ako sabi ko, ilan to? Ito, 2 to ha, 3 to ha. Maniniwala ka ba agad sa akin, no? Sigurado ka ba na hindi kita dinadaya sa bilang na inilagay ko sa aking daliri? Kung hindi mo nakikita? So makikita lamang natin na hindi tayo nadadaya, malalaman lamang natin na isa lang pala ang sinasabi ko o pinapakita kong daliri sa iyo kung bukas ang ilaw sa isang kwarto. Pero hanggat madilim, hindi natin masisigurado na totoo ang sinasabi ng isang tao. Kaya kailangan talaga natin ng ilaw, kailangan natin si Kristo upang hindi tayo madaya. Tingnan niyo si Satanas, ang dami niyang nadadaya. Ang daming nadadaya ni Satanas. Bakit? Kasi wala pa sa mga tao ito ang ilaw. Minsan nga, mananampalataya, nadadaya pa ni Satanas. Bakit? Kasi hinahayaan minsan ng mananampalataya na yung ilaw na to ay maiwanan. Yung ilaw na to ay manatiling mahina. Kaya tayo bilang mananampalataya, dapat yung ilaw na meron tayo, hindi dapat na nanghihinay, dapat lagi nagliliwanag sa buhay natin yan para laging makita natin, hayag lagi sa atin ang pandarayan ni Satanas. Kasi yan ang trabaho ni Satanas. Dayain tayo. Pero ang isang tao na may tinanggap na liwanag, lumalakad sa liwanag, hayag na hayag sa kanya ang pandarayan ng kaaway na diablo. Tama? Hayag po sa kanya yan. Now, ito na lang ang laban, ang choice. Hindi porket nasa atin ang ilaw, tayo ay laging nakakalakad sa liwanag na to. Minsan pinipili pa rin natin lumisya sa liwanag na to. Bakit? Kasi meron tayong sariling desisyon. Meron tayong sariling choice natin. Kita na natin yung sa liwanag, yung pandarayan ng diablo, pero kakaliwa pa rin tayo. Mas gusto ko dito. Mas masaya ko dito. Pupunta tayo sa kanan dito, mas okay dito. Mas enjoy dito. Dyan kasi, medyo parang ang boring dyan eh. Di ba? Bagamat nasa atin ang ilaw, nagkakaroon o madalas sa atin bilang mga Kristiyano, nagkakamali pa
rin tayo ng pagpapasya. Bakit? Dahil sa sarili natin kagustuhan. Tama yung sinabi kahapon ni Brother Cedric na magkakausap kami. Minsan ang kalaban natin sarili natin. Yes, ang pinakamabigat na kalaban natin ngayon sarili natin. Hindi na si Satanas. Di ba? Yan po ang isang malaking katotohanan. Ang sabi ng Bible, si Satanas defeated na. Wala na siyang kapangyarihan kakayahan sa atin. Pero, take note, bagamat sinabi ng Bible yan, si Satanas kumikilos pa rin. Hindi nakagapos at wala nang magawa. May ginagawa pa rin si Satanas. It's our choice na lang ngayon kung tayo magpapadaya pa rin sa kanya kahit nasa atin ang ilaw. Maraming Kristiyano ngayon, yes, pastor, nasa akin ang ilaw ngayon. Kita ko na ang pandaraya ni Satanas, pero bakit nadadaya pa rin tayo? Kasi dahil sa ating choice. Dahil sa ating pagpili. Dahil patuloy sa kabila ng ating pagiging mananampalataya, hinahayaan pa rin tayo ng Diyos na magpasya sa ating sarili. Diba? Hindi na po si Satanas ang pinakamabigat na kalaban natin ngayon. Sarili na natin. May pagnalaban minsan sa sarili natin, pero tayo magpapasya. Minsan, mas nananaig ang sarili natin kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Diba? So alam niyo po, ang isang tao na lumalakad sa ilaw, kailangan makita niya ng hayag na hayag sa kanya at hindi niya lang makita. Magpasya siya na lumakad talaga siya sa ilaw nito, nakasama si Kristo. Kasi meron po, lumalakad sa ilaw pero humihiwalay kay Kristo. Akala niya nasa ilaw siya lumalakad. Akala natin lumalakad tayo sa ilaw, hindi alam na hihiwalay pala tayo kay Kristo dahil may sarili tayong kagustuhan. Hiwalay sa gusto ng Diyos ang mga gusto natin. So para hindi tayo mapahamak at para patuloy na malakaran po natin yung ilaw na ito, kailangan bagamat hindi masaya tayo doon sa gagawin natin, pero gusto ng Diyos para sa atin, ipagpatuloy natin. Kasi yan ang makakabuti para sa atin. Diba? Sa tama po yung napag-usapan namin kahapon, yung fellowship kami, habang kumakain kami ng lechon na maraming sauce, may sisig na maanghang, tapos may mga kakanin, tapos may ice cream, tapos ano kayo pa sa limangan natin, may sinigang na salmon. Oh, medyo napatagal kasi kami ng fellowship kasi ang dami ng pagkain, kaya ang dami ng fellowship. Dami, medyo kalating ng lechon yata, ano? Ang dami. Yung kanin, tigkakaunti lang kami, pero yung ulam, ang dami ng So, napahaba ang fellowship namin dahil ang daming pagkain. Kaya pag gusto niyo po na mga fellowship kami na mahaba, ganun pagkain po lagi ready natin. Hallelujah! Amen. So, tingnan niyo po, no, habang fellowship kami, meron minsan talaga tayo, hindi lang tayo mga tagapagturo minsan ang nakakapagbigay ng matututunan ng taong nakakasap natin. Minsan, through their words, may matututunan din tayo. Yan kasi isang malaking tama yun eh. Yung sinabi niya na ang kalaban na talaga ng tao ngayon, sarili niya. Ito yun. Isang malaking katotohanan niya. Na ang kalaban na po talaga ng tao ngayon, sarili natin. Kasi tayo ang nagpapasya. Hindi naman si Satanas sa magpapasya para sa buhay mo. Ang ginagawa niya lang, tayain ka. Pero hindi kanya kayang kontrolin. Tama? Hindi niya tayo kayang kontrolin na pag ito ang ginusto niya sa buhay natin, kahit ayaw natin, i-tilpisa tayo, hindi, ito, pagtutulangan niya tayo, hindi niya kayang gawin yun. Ang kailangan niya lang, ang gagawa niya lang, ibinibigay niya sa atin yung pagdaraya niya, nasa pagpili na natin ngayon. Kung tatanggapin natin at lalakaran natin yung pagdaraya. Amen. Now, tignan nyo, sabi dito, bakit kailangan natin ang ilaw? Sapagkat, para hindi tayo mapahamak at para hindi tayo madaya. Now, ngayon, Pastor, paano mo ngayon malalaman? Kung ako bilang Kristiyano ay lumalakad na sa liwanag ni Kristo. Paano natin ngayon malalaman? Paano natin malalaman, mga kapatid? Kung nakapaggalap ng tiwala natin kay Kristo. At dahil sa tiwala na ito, mga kapatid, nagagawa natin magpasya na kahit masakit para sa atin, na kahit meron tayong dapat bitawan, pero ito para kay Lord to. Para kasi kay Lord to eh. Kaya Lord, itutuloy ko to. Yan po ang isang tao na lumalakad na sa
na tumanggap talaga ng liwanag at nagniningning sa kanyang buhay yung liwanag na tinanggap niya kay Kristo. Di ba? Example na malaki ito si Paul. Bakit si Paul? Nung si Paul o si Saulo noong mga panahon po na yon, si Saulo, na nakasuto sa Acts chapter 9. Nung si Saulo noong mga panahon na yon, isa pa siyang tagapag-usig ng mga Kristiyano. Siya ay naglalakad papunta sa Damascus para ano? Para hulihin ang mga sumusunod kay Kristo, para ipapatay, para ipakulong, para parusahan. Pero habang si Saulo naglalakad papunta sa Damascus, meron isang napakatinding liwanag, sabi doon, may isang napakatinding liwanag na nakakasilaw ang tumama kay Saulo. At ang sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ano sabi ni Saulo? Sino ka, Panginoon? Ano sabi ng ilaw niya? Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Nung mga oras na yun na tinamaan si Saulo ng liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, ano nangyari sa kanya? Si Saulo nung siya po ay na-born again, na-born in spirit, kasi na-born again siya nung pagkakataon na yun. Dahil tinamaan siya ng liwanag ni Kristo at siya ay namulag na ang ginagawa ko pala na to ay pagkalaban sa Diyos. Dahil inuusig ko ang mga mananampalataya, ang mga tagasunod ni Jesucristo na ibinaba ng Diyos o bumaba dito sa lupa. Na siyang may kakayahang magligtas ng lahat ng tao. Yung inuusig ko pala na Jesus na ito ay Diyos. Tama? Kapag ganap na ang paniniwala mo na si Jesucristo ay totoong Diyos, kapatid, nasa sa iyo ang ilaw na yan. Tama? Pero pag nagdududa ka, Diyos ba talaga si Jesus? Kapatid, wala pa sa atin ang tamang ilaw. Kasi ang isang tao na may ilaw na tinanggap at ang ilaw na to ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, walang alinlangan sa kanyang buhay ngayon na Jesus, Diyos ka sa buhay ko. Kaya nagtitiwala ako sa iyo. Ano man ang pagdaanan ko, ano man ang nangyari sa akin, alam ko, nandyan ka at hindi mo ako pababayaan. Amen? Bagaman ang kaaway na Diablo, minsan aatake yan. Diyos ba talaga si Jesus? Pero tayo sa isip natin, dahil sa ilaw na tinanggap natin, oo, Diyos si Jesus. Diyos siya sa buhay ko. Tama? Di ba si Pablo, kung nakita niyo yun, naniwala siya sa ating Panginoon Kristo. Hindi niya inusig, kundi nakipaglaban siya para sa magandang balita ng ating Panginoon Kristo. Now, paano natin masasabi na si Pablo nagtiwala talaga? Nung tinamaan siya ng ilaw na yun, ang sabi niya, ang lahat ng inaakala niyang mabuti noon, yung mga dating pinapahalagahan niya ay ipinuri niyang basura. Di ba? Si Pablo ay napakatalino. Kabilang po siya sa mga Pariseyo. Kabilang po siya sa mga nag-aral talaga ng tinatawag na Torah. Sa ulado niya po yan. Talagang magaling siya pagdating sa pakikipagdebate. Pero ang lahat po ng yan ay inaring basura ni Pablo. Kapalit ng mas mahalaga at ano yun? Ang pagkakilala, pagkaunawa sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa liwanag na yun, naunawaan niya higit sa lahat na mas kilala ko si Kristo, mas naunawaan ko ang kanyang ginawa kung sino siya sa buhay ko. Yun ang liwanag na tinanggap ni Pablo. Kung kaya't naging ganap ang pagtitiwala ni Pablo sa Diyos. Amen. So isang tao po na lumalakad o tinamaan ng liwanag ni Kristo, nagiging ganap ang pagtitiwala sa Diyos. At dahil ganap ang pagtitiwala natin sa Diyos, nalalakaran natin ito. Diba? Pangalawa, nalalakaran po natin ito. Na kahit anong hadlang, kaya natin lakaran ang pagtitiwala ito kay Kristo. Ito yung sinasabing may life application talaga. Hindi pwedeng ipagsisigawan lang natin, I trust you, Lord. Mahal kita sa buhay ko, Panginoon. Pero may dumarating na pagkakataon, mga simpleng hindrances na ginagamit ng kaaway na Diablo sa buhay natin, hindi na natin malakaran ang kalooban ng Diyos. Diba? So, hindi po, napakahalaga sa atin yan. Kapag sinabi natin nasa atin ang ilaw, kailangan yung ilaw na ito nakikita mo sa libot.
Kaya nga sabi ba ni Kristo, sabi ni Jesus, you are the light of the world. You are the light of the world. Diba? Kailangan magningning tayo. Ang mundo pong ito, hindi natin may kakaila. Ito ay nasa kadiliman. Pero bakit maliwanag niya? Dahil sa ating mga mananampalataya. Dahil tayo ang nagiging liwanag dito. Dahil yung liwanag na meron tayo ay walang iba kundi yung liwanag ni Kristo na siyang ilaw ng sanlibutan. Diba? Kaya kasi niyo, pag may mga Kristiyano, iba ang aura talaga eh. Diba? May nagniningin talaga. Kasi merong isang ilaw na napunta sa kadiliman mo, kaya yung ilaw na yun, mag-i-spread yun. Diba? Kapag may isang Kristiyano talaga naman, minsan nag-share pa kahit sa mga unbeliever. Ngayon, pag nag-share ka sa unbeliever, maniwala, maraming maniwala. So, lalaganap ang ilaw. Diba? Kaya kailangan po, malakaran po natin ang ilaw na ito. So, napakasanda po ng pagpapaunawa sa atin para tayo po ay dumakad dito sa ilaw na ito na binigay o tinanggap natin mula sa ating Panginoon Kristo. Tignan nyo, sabi dito sa verse 9, hindi ba't may 12 oras sa maghapon, kaya ang naglalakad sa araw ay hindi manitiso dahil maliwanag pa. Ngunit ang naglalakad sa gabi ay natitiso dahil wala sa kanya ang liwanag. So hayaan natin na lagi tayong lumakad sa liwanag ito para hindi tayo matiso. Pag hinahayaan natin na wala ang ilaw sa ating paglakad, doon tayo natitiso at nadadapa. So para hindi po tayo matiso at madapa, lagi po natin paliwanagin ang ilaw na to sa ating paglakad. Amen. So una, para malaman natin kung nasa atin na ba talaga o tayo ay nagdiniwanag o tinanggap talaga natin ang ilaw na nagbumula sa ating Panginoon Kristo. Una po, tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, nilalakaran natin ang pagtitiwala. Now, why we need to have light in our life? Bakit ito kailangan natin, mga kapatid? Sa kadiliman, minsan, madalas pala, may takot. Di ba? May takot. Isang bata, ilagay mo sa isang kwarto, napakadilim, matatakot niya. Pero subukan mong buksan ang ilaw, medyo mapapanatag siya. O di ba, kahit tayo, ilagay tayo sa isang lugar na napakadilim, magkakaroon tayo ng takot. Pero, kapag may liwanag, napapanatag tayo. So, ganun din sa buhay natin. Minsan may pagkakataon na tayo ay natatakot. Pero dahil nasa atin ang liwanag ni Kristo, ay hindi pala ako dapat matakot. Kasi kasama ko ang Diyos. Hindi pala ako dapat matakot. Kasi ang Diyos hindi nagpapagaya. Di ba? So, ma-overcome ngayon ang ilaw yung takot natin. Mapapalitan ito ng kapanatagan at tiwala. Tama? Now, kailangan natin ng ilaw to do the mission. Si Pablo, tinamaan siya ng ilaw, doon siya nagawa, doon siya nag-mission. After niya ma-convert as a Christian, as a believer of Christ, doon siya naging missionary. So, kailangan po natin ang ilaw to do the mission. And we need the light so that people can see. Para makita ng sanlibutan sa atin yung ilaw. Ano yung ilaw na yun? This light is the good work that is the result of our salvation. Yung good work pala na ito, ang siyang ilaw na makikita ng sanlibutan sa atin na naging resulta ng tinanggap natin kaligtasan. Amen. Now kapatid, dahil nasa atin ang ilaw, hindi na tayo madadaya. Hindi na tayo lalakad sa kasinungalingan. Hindi na tayo mapapahamak sapagkat tinanggap natin ang ilaw na ito. Ang kailangan na lang natin gawin. Ang sabi dito, ipakita natin ang ilaw na ito. Hayaan natin magliwanag ito sa buong mundo para makita ng lahat ng tao. Amen. So, palapakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sa kilala ng Diyos, so umagang nito, lubos ka namin pinagpupurihan, pinasasalamatan sa mensahe na amin kung pinapagawa. Tunay nga, Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, mananatili kami sa kadiliman. Subalit, salamat sa iyo, Panginoong Jesus, na siyang nagbigay ng ilaw sa aming Panginoon, na kung saan hayat po ngayon sa aming mga paningin, ang pandaraya ng kaaway na si Satanas, Panginoon. At kung saan po, O Diyos,
Nakita po namin nung tinamaan kami ng ilaw na ito, Panginoon, na kami ay dating nasa kapahamakan, subalit ngayon, Panginoon, kami ay nilingap at kinuntok mo na. Kaya Lord, salamat. Hayaan mo po na ang ilaw na ito ay patuloy na magliwanag sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Upang ang ilaw na ito ay mahayag, Panginoon, makita ng buong mundo, Panginoon, na kami, na yung mga anak na tinawag kinuntok, Panginoon, ay tunay na mga tumanggap ng liwanag na nagbumula sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na ang liwanag na ito ay mag-spread, Panginoon, through our lives, Panginoon. Yung ilaw na meron kami ngayon, Panginoon, ito ay lumaganap sa buong mundo, Panginoon, hindi lamang dito, Panginoon, sa buong mundo. Gamitin mo po ang ilaw na nasa amin, Panginoon, upang ang ilaw na ito ay dumami at lumaganap sa buong mundo. Nasalamat po, Panginoon. I declare, Lord, in Jesus' name, Panginoon, ang bawat isa ngayon na may kalituhan sa kanyang isipan, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, may anumang kalituhan to, anumang alinlangan to, in the name of Jesus, ikaw ay isinasaway namin. Lumayas ka sa aming isipan, Panginoon, dahil ang liwanag na nagmumula kay Jesus ang siyang mananatili sa amin, na kung saan makikita po namin ang lahat ng kabutihan ng Panginoon, na kung saan makikita po namin, Panginoon, ang katotohanan na nagmumula sa iyo. Because without the light, Panginoon, hindi po namin makikita ang katotohanan. Kaya salamat, Panginoon Jesus, dahil nasa amin ngayon ang katotohanan at ang ilaw na walang ibang magbibitaw. In Jesus' name, Amen. Amen.